Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Presyo ng LPG tank nagbabadyang tumaas ng 30 pesos kada kilo o 330 pesos kada tangke. May hinimatay! Sa gitna ng bigayan ng ayuda para sa mga jeepney driver sa Quezon City, meron ding tsuper na muntik ng ma-high blood sa buwisit. Hindi naman na. Sana huwag na lang, hindi na lang pinabalik kung wala akong may asahan. Malaga 5,000, magkukulap ka pa rito. Mga naitsapwera sa ayuda, sasali sa Tigil Pasada bukas. Makikiisa sila kasi lalo na yung mga galit na hindi po nakakuha ng ayuda po ngayon. Ngayong nasa state of national energy emergency, industriya ng petrolyo dapat na nga bang i-take over ng gobyerno? Pangulong Bongbong Marcos aminadong nahihirapan silang magplano. Sa gitna ng mahal na petrolyo, driver na nagpagasolina sa Cebu bigla raw nawala nung singilan na. Habang sa Angono Rizal, sa pool ang lalaking pinagbabasag ang bintana ng mga nakaparadang kotse. Uwian na raw dahil may nanalo na sa gera. We've won this. This war has been won. US President Donald Trump may inilatag na peace plan sa negosasyon daw nila ng Iran. Buwelta naman ng Iran, baka sarili ni Trump ang kausap niya. At eto na nga, ang version 2.0 ni Andre Brillantes bilang Ramona. At eto pang matindi, si Ashtin Olviga magiging si Ani Batumbakal. Nakatipid nga sa pamasahe ang mga sumasakay sa MRT3 at LRT2. Pero napapasabak naman sila sa siksikan sa tren. Pangamba tuloy ng ilan sa dami ng mga pasahero, baka naman magkaaberya pa. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, rush hour na. Gaano karami ang mga pasahero dyan? Ay, nako, Cheryl, Julius. Nakatipid nga, nahahassle naman. Yan yung kinakaharap ng mga kapatid natin ngayon dahil sa biglang pagdagsa ng mga pasahero na sumasakay ng MRT at ng LRT dahil sa pagpapatupad ng 50% discount sa pamasahe. At kabilang nga sa mga idinadaing nila ngayon ay yung mabagal na interval o pagdating ng mga tren, partikular na sa LRT. Pati na rin yung siksikan na para bang sardinas sila sa loob ng bagon. Madalas abutan ng rush hour ang college students na sina Shaina at Jamela. Galing pa sila ng Bulacan at LRT2 ang kanilang sinasakyan patungong eskwela sa Pureza. Pero mula nang ipatupad ang 50% discount, mas dumami na raw ang bilang ng mga sumasakay. Yun nga lang, mabagal ang dating ng bagon kaya't ang ending parang sardinas sa loob ng tren. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So siksikan po lalo yung mga tao. Laanan pa po lalo ng kasi yung LRT na po yung pinaka-convenient sakyan ngayon usually, lalo na po ng mga students. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming niya po. Sobrang siksikan po talaga. Most of the time po, parang mas nagiging hassle po yung pagko-commute sa LRT, MRT. Kahit sabihin po natin mas naliles yung pamasahe kasi mostly po siksikan. Base sa datos ng LRTA, umabot sa 418,000 ang total ridership o bilang ng sumasakay sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng diskwento. Naitala ang pinakamataas na record noong Martes na may 222,523 na pasahero sa buong araw. Yun nga lang, pinaka-problema nila ngayon ay ang kakaunting operational units ng tren. Nauna nang sinabi ng pamunuan na nasa 10 LRT2 trains lang ang tumatakbo sa ngayon. Ang resulta, umaabot ng 12 to 14 minutes ang paghihintay ng mga pasahero, kaya't pagdating ng bagon ay siksikan na talaga. Kumpara sa LRT, mas maraming bagon at mga pasahero ang MRT3. Pumalo ng higit 466,000 ang bilang ng mga pasahero doon kahapon. Pero kagabi, ng problema ang mga commuter nang magkaroon ng aberya sa Taft at Magallanes Station. Dahilan para matagal na pumila at maghintay ang mga mananakay.
Ang commuter na si Arlan Castillo nangangamba na baka magtuloy-tuloy na naman ang ganitong problema. Aanhin mo nga naman ang 8 pesos na pasahe kung mahihirapan ka naman sa pagsakay. Ayan po, laging panalangin namin mga sumasakay na sana laging maayos yung biyahe. Walang aberya sa MRT. Ganyan din ang pangamba ng grupong Lawyers for Commuter Safety, lalo na kung magiging overloaded ang lahat ng bagon. Naniniwala raw silang hindi pinag-aralang mabuti kung sasapat ba ang dami ng bagon bago ipatupad ang discount. Imbis na pasalamat yung mga pasahero na mas mura yung pasahe, yan nangyari. Maraming nagiging reklamo dahil sa nag-overflow yung pasahero in such a way na hindi na kaya ng capacity ng mga bagon. Cheryl, Julius, sa ngayon nga, patuloy pa rin naman yung pagdating ng mga kapatid nating commuter na sasakay dito sa MRT. At ayon sa kanila, kaninang bandang alas 4 hanggang alas 5, doon talaga yung dagsa, mahaba nga yung pila sa mga ticket counters dito. At sa huling update ng MRT ay fully operational na yung kanilang 19 na bagon matapos nga magkaroon ng aberya kagabi at tuloy-tuloy naman daw yung pagbiyahe ng mga train na ito, partikular na yung mga 4-car at yung mga 3-car trains nila. Alam mo kanina, Julius, Cheryl, sinubukan nating tawagan yung mga general managers ng MRT pati na rin ng LRT, pero coincidentally pareho silang nasa meeting at hindi nagpa-unlock ng panayam sa atin. We're just hoping na sana yung meeting nila would benefit yung mga commuter natin sa ngayon. Maidagdag ko na lang din, nagkaroon na ng isinusulong na House Bill sa House of Representatives. May kinalaman nga sa pagtitipid sa pagkonsumo ng kuryente at inihain nga ito ni Davao Oriental 2nd District Representative Gino Almario. Ito yung House Resolution 893 kung saan ang layunin daw nito paigtingin yung pagtitipid at pagiging efficient sa conservation measures natin. Partikular na plano dyan yung pagbabawas ng oras or operating hours ng mga shopping malls dito sa bansa dahil nga daw isa itong mga shopping malls sa malakas kumonsumo ng kuryente sa industry nila sa pang-araw-araw. Yan muna ang latest mula dito sa may EDSA Guadalupe. Cheryl, Julius. Ian, marami ng pauwi galing trabaho. Gaano katagal ngayon ang waiting time naman dyan sa MRT? Cheryl, dito sa MRT, base sa pakikipag-usap natin sa mga station managers nila mula nung Lunes, kapag peak hours mula sa first trip hanggang sa 9 a.m. trip nila, 2 to 3 minutes daw dapat yung pagdaan ng mga tren para makater yung heavy volume ng mga mananakay. Samantalang sa LRT naman, kapag peak hours o off-peak, pareho pa rin nasa 12 to 14 minutes pa rin daw. Maswerte na nga daw, sabi ng mga mananakay, kapag 10 minutes lang yung inaabot nila sa paghihintay. So kung i-consider mo na meron lang 10 operational na bagon, talagang magbabagal. Magkakaroon talaga ng pag-slow down sa daloy ng mga sasakyan dahil konti lang yung meron na ready para mag-travel, and then sa 10 minutes na yon, say 12 to 14 minutes na yon, naiipon yung mga tao, kaya pagdating na nung tren sa isang estasyon, siksikan na kagad sila dyan. Iyan, sa EDSA busway naman, marami bang sumasakay? Julius, sa ngayon, same pa rin yung mga nakita natin kanina, partikular na nagkakaroon ng pagdami kapag rush hour talaga, pero kapag mga tanghaling tapat, wala gaano. At ang maganda kasi sa EDSA busway, kung ikukumpara dito sa mga tren natin, bagamat walang discount doon, wala pa tayong nalalaman na pagpapatupad ng diskwento doon, marami kasing bababaan na mga exit points, entry or exit points sa kahabaan ng busway. Kunwari na lamang, pag pupunta ka sa Pasay, dadaan ka sa may Tramo, dadaan ka sa may Heritage, dadaan ka sa may MOA hanggang makarating ka sa PTEX. Samantalang kung mag-MRT ka, limitado ka lang from Magallanes hanggang Taft kasi yun na yung last station sa Pasay. Maraming salamat, Ian Suyu. May hinimatay na tsuper habang nakapila sa bigayan ng ayuda. Meron ding driver na na-high blood dahil wala ang pangalan sa listahan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, tapos na ba ang bigayan ng ayuda dyan? Cheryl, tapos na ang pamibigay ng cash assistance para sa mga kapatid nating jeepney drivers dito sa Manila.
Pero dismayado ang ilang tsuper matapos hindi makasama ang kanilang pangalan sa master list. Sa Quezon City nga, may nahimatay pang isang tsuper kakahintay ng ayuda. Sa kasagsagan ng init at siksikan sa bigayan ng 5,000 pisong ayuda sa mga tsuper sa Quezon City, isang driver ang nahimatay. Nakabulagtaan tsuper na agad namang sinaklolohan ng mga nakastandby na rescuer. Ngayong araw ang schedule ng mga tsuper para kumuha ng ayuda mula sa DSWD dahil sa epekto ng serye ng mega oil price hike. Hindi naabutan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang insidente pero sinalubong siya ng mga reklamo. Gaya ng TNVS driver na si Hil Ibarra na bumalik ngayong araw dahil hindi raw nakakuha ng ayuda kahapon. Hapon doon dito kami, dalawa kami. O sige, terok ko na yung ano. Ngayon na ito, nakabalik na kami. Tapos PUJ daw, dead ba kami. Sana wag na lang, hindi na lang pinabalik kung wala akong may asahan. Halaga 5,000, magkukulaps ka pa rin. Relax lang po tayo. Tingnan po natin. Kaya siya na ho, high blood, high blood ako. Nilapitan siya ng kalihim at humingi ng dispensa. Basta na sa amin yung mga detalye nyo, i-notify namin yung TNC nyo para sa tamang oras at sa tamang araw ho kayo pupunta. Sir, pagpasensya nyo na kung sino nagsabi. Ngayong araw ho kasi talaga PUJ. Siyempo namang nandun din ang representative ng Transport Network Vehicle Service. Paliwanag ng Grab, kulang sa dokumento ang mga wala sa listahan. Pero tingin ng kalihim, ang mga nawalang pangalan ay yung mga tempo driver o yung mga aktibong driver na walang prangkisa mula sa LTFRB. We saw their documents, suspicious. We told them, please verify. Give us additional proof na legitimate ko from LTFRB sa nagprangkisa. But sir, nung hindi nila verify, tinanggal, sir, si Chairman Nicole on LTFRB. Suspicious sila, di dapat inalisa sa system. Sir, tinanggal na nga, sir. Kapag hinarap ko sa'yo, tapos ma-prove ko talaga. Yes, sir, ako. Ano kayo? Aamin na kayo. Sir, saan? Aamin na kayo na you guys are adding more to your system na hindi na in-declare. Sir, if they say that they are still receiving, we were happy to discuss, sir, that. Aminado si Secretary Gatchalian na problema nga nila ang mga wala sa listahan. Matapos sa Quezon City, pinuntahan din ni Gatchalian ang bigayan ng ayuda sa Maynila. Pero problema rin doon ang mga wala sa master list, kaya ang mga tsuper dismayado. Excited na sana ako para may pera ako, kaya wala yung pangalan ko. Second batch na lang kami. Try na lang daw namin ng pay po. Malaking bagay yun kung sakaling kami makatanggap. Kaya nagpupursige po kami dito. Pero siyempre malungkot din kami dahil wala kami sa listahan. Paliwanag ng LTFRB, sa ibang lungsod o probinsya nakarehistro ang ilang tsuper. Sa mga hindi nakakuha, tiniyak naman ng pamahalaan na mayroong ilalaang special payout para sa ayuda. Cheryl, sa ngayon, good news dahil stable na ang kalagayan ng tsuper na nahimatay kanina sa Quezon City. Samantala, bukas naman hanggang sa Biyernes magsisimula ng pamimigay ng ayuda para doon sa ating mga kapatid na delivery rider. Sa Sabado naman, ang magsisimula naman ang pamimigay ng ayuda para sa motor taxi rider at sa mga tsuper na nasa probinsya, maghintay-hintay lang dahil pagkatapos ng Holy Week pa sila magbibigay ng ayuda. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pamimigay ng fuel subsidy ng DOTR. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Tigil pasada at protesta ang ganti ng mga tsuper na hindi nabigyan ng ayuda. Bilang suporta, magrarally na rin daw pati ang mga hindi naman kasama sa sektor ng transportasyon. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, sino-sinong grupo ang sasama sa transport strike bukas? Julius, tama, hindi lang mga tsuper ang sasama sa Tigil Pasada bukas dahil may kiisa rin sa kanila yung iba't ibang civil society organizations para kalampagin ang gobyerno patungkol nga dito sa krisis sa petrolyo na kinakaharap nating lahat. Mga grupo ng mga manggagawa, kababaihan o iba't ibang sektor ng lipunan man, naghahanda na para magmarcha bukas at sa Biyernes. Kasama sila ng mga kapatid nating mga tsuper sa malawakang transport strike nang dahil sa sumisipang presyo ng langis, bunsod ng gyera sa Middle East. Hindi lang daw ito laban ng transport sector.
ang immediate na tatamaan ng ating mga tsuper. Pero aabot ito sa lahat eh. Siguradong aabot ito sa manggagawa. Sa konteksto na ang sahod natin ay starvation wages, kontraktual pa mga manggagawa. Hindi lang sa Metro Manila ang rally, kundi buong Pilipinas. Bukod sa Tigil Pasada, may mga strike centers din sa buong bansa ang grupong Manibela at Piston para manawagan sa gobyerno ng aksyon. Kumpiyansa ang mga grupo na mapaparalisa nila ang pampublikong transportasyon. Sa pagkakataong ito, mga jeepney driver, TNVS, motorcycle taxi at iba pang uri ng transportasyon ang magsasama-sama. Malakas ang loob natin dahil talagang makikisama sila, makikiisa sila kasi lalo na yung mga galit na hindi po nakakuha ng ayuda po ngayon. Wala rin daw saysay ang State of National Energy Emergency ng gobyerno kung saan nakasaad ang pagbuo ng Uplift Committee na magbabantay sa supply at presyo ng enerhiya, langis at pagkain. Ang sinasabi rito ay puro tulong at ayuda at wala namang binanggit kung papaano rito mapapababa yung presyo ng petrolyo. Itong uplift ni Bongbong Marcos ay simpleng papogi lang, inutil, hindi ito uplift, ito ay simpleng facelift para sa kanyang gobyerno. Para nga sa Piston, band-aid solution ito. Wala raw kasing direktang solusyon para sa mga transport workers. Nakahanda naman ng MMDA sa gagawing transport strike. Saktong naka-alerto na rin daw ang mga personnel ng ahensya. Ngayon nalalapit na ang Semana Santa. Pero close coordination pa rin tayo sa iba-ibang mga LGUs. At meron kaming mga naka-ready na rin na mga sasakyan na pwede nating i-deploy for emergency dispatch vehicles. Samantala, ang mga commuter naman, didiskarte na lang daw muna para may masakyan. Strike rin ko na lang, papuntang pa ako. Kaya walang masakyan. Tiyaga-tiyaga lang din tayo ngayon kasi wala eh. Tataas talaga yung gasolina nila. Paano ang balak bukas? Bala na po. Julius, bilang gabay lang sa mga kapatid nating commuter, may mga iba't ibang strike centers na pagdadausan ng mga kilos protesta itong mga tsuper ng jeep. Katulad na lang dito mismo sa Nagtahan, ito yung magiging kumbaga sana yung main stage ng grupong Manibela. Meron din dyan sa bandang Alabang, sa Parañaque, sa Pasig Palengke, Caloocan at marami pang iba. Sa Biyernes naman ay balak ng iba't ibang civil society groups na magkaroon ng parang kumbaga sana main stage dyan naman sa Welcome Rotonda at pagkatapos noon ay magmamarcha sila papuntang Menjola. Julius. Gerard, bukas pa naman ang simula ng Tigil Pasada pero ramdam na ba ang hirap sa pagsakay ng mga commuter? Alam mo, Julius, kaninang umaga dyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos ma-occupy na ng mga commuter yung buong kalsada dahil sa hirap sa pagsakay nga. Dahil may nakuha rin tayo mga report na may mga tsuper na ayaw nang bumiyahe dahil nga sa taas ng presyo ng diesel. At bukas ay malamang ganyan din ang sitwasyon o baka nga mas malala pa kung talagang maraming tsuper ang nasasali dito sa Tigil Pasada. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Matapos mag-viral ang isang sasakyan sa Karkar, Cebu na nagpagas sabay takas, binayaran na ng driver ang 500 pesos na gasolinang ipinakarga niya. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas Exclusive. Nag-viral sa social media ang isang kuha ng CCTV kung saan makikita ang pulang kotse na ito. May temporary plate ang sasakyan, ibig sabihin bago pa lang. Pero kahit bago pa lang, nasangkot na agad ito sa gas and run. Matapos itong magpakarga sa isang gasoline station sa Karkar, Cebu, dali-daling sumibat ang driver ng di nagbabayad. Pinuntahan ng News 5 ang gas station pero tumanggi nang humarap sa kamera ang manager nito. Pero anya, nangyari ang insidente nitong Lunes. Nagpagasolina raw ang motorista ng 500 piso at magbabayad gamit ang e-wallet. Kaya kinuha muna ng pump boy sa cashier ang payment terminal machine. Pero pagbalik niya, wala na ang sasakyang nagpagas. Agad namang natuntun ang may-ari matapos makipag-ugnayan ng gasolinahan sa auto dealer. Humingi ng tawad ang driver at sinabing nakalimutan niya raw magbayad. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig matapos magbayad ng driver ng 500 pesos. Kaya inalis na rin ng uploader ang viral post pero kahit nagkaarigluhan na, iniimbestigahan pa rin ng Land Transportation Office ang nangyari. Pag napatunayan, either a suspension or a revocation of the driver's license.
Because it was used to commit a crime. We will be conducting an investigation but the first step would be the show cause order. Pa-issue po tayo ng show cause order kagad. Kasi kung hindi po pwedeng yung mga ganyang ugali eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Pinagbabasag ng isang lalaki ang mga salamin ng mga nakaparadang kotse sa Angono, Rizal. Ang insidente yan nasa pool sa video. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Gamit ang bato, pinagbabasag ng lalaking yan ang mga salamin ng 3 sasakyang nakaparada sa Barangay San Vicente, Angono, Rizal nitong Lunes. Una niyang pinuntirya ang windshield ng asul na kotse. Pati ang bintana sa driver's seat at salamin sa likuran ng sasakyan, hindi niya pinatawad. Sa kasunod niyang pinagbabasag ang mga windshield ng 2 pang kotse sa likod. Nang maglakad ang lalaki, nagtanggal pa siya ng pang-itaas na damit sa katuluyang inawat ng isang kasamahan nito. Ayon sa barangay, trabahador sa isang ginagawang covered court sa lugar ang 25 anyos na lalaki. Sa loob ng covered court pansamantalang dinala ng kasamahan nito ang lalaki na agad ding pinuntahan ng mga pulis. Pero ayon sa barangay, pinakawalan din ng lalaki matapos na malaman mula sa mga magulang nito na meron siyang mental illness. Nirelease din siya kasi dahil may naipakitang mga papeles o dokumento yung magulang na siya talagang may mental illness at galing yung papeles na siya ay lumabas galing sa National Mental Health. Matapos nito, nagkaroon na lang daw ng kasunduan sa pagitan ng mga may-ari ng sasakyan at mga magulang ng lalaki sa pagbayad sa danyos. Sinubukan ng News 5 na hingan ng panayam ang mga may-ari ng sasakyan pero tumanggi na sila. Sinusubukan pa ng News 5 na makuna ng panig ang kaanak ng lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, 30 pesos kada kilo o 330 pesos kada tangke ng LPG ang nagbabadyang madagdag sa presyo. Kaya naman, ngayon pa lang, may ilang nag-iisip na gumamit na lang ng uling. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. One of our major problems now is LPG. Maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. We have 25 days for LPG, ma'am. Ito ang naging anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig sa Senado kahapon. Ibig sabihin, kulang na lang ng 1 buwan ang itatagal ng supply ng LPG sa bansa, kasunod pa rin ang epekto ng giyera sa Middle East. Isa tuloy sa mga namomroblema ang karinderyang ito sa Mandaluyong na gumagamit pa naman ng 4 na tangke ng LPG kada araw. Umaabot daw kasi sa 17 tangke ng LPG ang kanilang nagagamit o nauubos kada linggo. Pag tumaas ang LPG, tataas, magsasabay ang bigas, kuryente. Mahihirapan, hindi ko alam kung paano ko hahatakin sa customer. Pipilitin ko na yun pa rin ang presyo, pero liliit ang takal. Anya, handa naman daw silang bawasan ang pagkonsumo nito. Pero sana raw ay may iba pang opsyon. Ang iniisip kong alternatibo sana is electric. Pero ganun din tataas. Ang uling, magkano isang sako? 800 to 1,200, 800 maliit na sako. 1,200 malalait na sako. Mag-LPG na lang ako. Ayon naman sa LPG Marketers Association, maaaring mapahaba pa ng 45 days o hanggang May 15 ang supply sa bansa. Force majeure na lahat ng aming supplier. So, pag sinabing force majeure, it doesn't mean wala silang supply na may bibigay. Mas mahal lang ang supply nila. So, wala naman kami magagawa. Ang gusto lang namin is to secure the required product ng Pilipinas. Sa pagtaya, posibleng umabot sa 30 pesos kada kilo ang itataas ng LPG sa susunod na buwan o 330 pesos sa kada tangke. Pinakamataas na yan sa kasaysayan. Papatong pa yan sa kasalukuyang presyo ngayon na naglalaro sa lampas 800 piso hanggang higit 1,100 pesos. So, itong mga bansang ito na pinagkukunan, di hamak na mas malayo. The freight cost is more expensive. At the same time, yung travel time na dati-rati Middle East, you can be in the Philippines in 13 to 15 days. Ang US and Canada, you might be in a range of 45 to 60 days bago ka makarating dito.
Bukod dito, maaari rin daw kausapin ng pamahalaan ang ibang bansa na may reserba rin ng LPG tulad ng Australia, South Korea, Japan at Russia na bumababa ng 30% ang demand ng LPG tuwing summer season. Giit pa ng grupo ng LPG marketers, mas matindi ang nararanasang gera ngayon sa Middle East kumpara nung mga nagdaang Gulf War at kahit nung COVID-19 pandemic. Ngayon lang kasi hindi na halos madaanan ng Strait of Hormuz kaya apektado ang 20% supply ng krudo at LPG na nanggagaling sa rehiyon. May alinlangan din ng grupo ng LPG companies sa dineklarang State of National Energy Emergency. Hindi ro kasi malabong magresulta ito sa pagkontrol sa presyo na ilalabas ng mga kumpanya. Kailangan yung state of emergency is covering only the supply requirement na kailangan meron tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hirap silang magplano sa pabago-bagong presyo ng krudo. Pero tiwala raw ang Pangulo na hindi tayo mauubusan ng supply. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang excise tax sa langis, yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law. Bago matapos ang araw, lalagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang endorsed bill na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o tapyasan ng excise tax sa langis. Hindi pa rin kasi tiyak kung hanggang kailan lolobo ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. Yun nga lang, kahit may emergency powers, hindi pa yan agad gagamitin. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. So mahirap talaga magplano. Dagdag pa ng Pangulo, kahit sakit sa ulo ang biglang pagtaas ng presyo ng langis, tiwala siyang hindi tayo mauubusan ng supply kahit patatagal na lang ng 45 days ang supply sa bansa. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control dyan. Sa kabila niyan, dahil ramdam ang malawakang epekto ng taas presyo ng langis, pinirmahan na ni PBBM ang Executive Order 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Sa pamamagitan daw nito ay mas mapapabilis ang proseso ng pagbili ng langis para masiguro ang sapat na supply. Base pa sa EO, pwedeng i-regulate ang kuryente kung kailangan, pero tumanggi si PBBM na pag-usapan ang pag-regulate sa langis. Ito ay kahit nakasaad sa Oil Deregulation Law na kapag national emergency ay pwedeng pansamantalang i-take over ng Department of Energy ang operasyon ng industriya. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you very much, Mr. President. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagbuo ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport na siyang tututok sa energy supply at tuloy-tuloy na delivery ng pangunahing pangangailangan sa bansa. Miyembro ng komite ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya at tatayong chair si PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nababagala na ang ilang senador sa aksyon ng pamahalaan sa epekto ng giyera sa Middle East. Umabot pa raw ng halos isang buwan bago bumuo ng Crisis Committee. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. 25 araw na mula nang magsimula ang giyera sa Middle East. Pero ngayon pa lang bumubuo ng Crisis Committee ang gobyerno. Mabagal daw ang aksyon ayon sa ilang senador.
Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Tanong pa ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Protect Committee, bakit ngayon palang bubuo ng komprehensibong contingency plan? Dapat kaagad, nung nangyari ito sa Strait of Hormuz, na-anticipate na natin magkakaroon ng supply issues. No, unlike sa Ukraine, tumaas nga yung presyo pero walang supply issues niyon, no, kasi hindi naman tayo bumibili sa kanila. So ito dapat na anticipate kaagad, no. At when I say anticipate, kasama na dito yung pagda-draft ng National Contingency Plan. Kasi nga ang punto naman natin dito is kailangan guided rin ang publiko at ang lehislatura kung ano ang gagawin sa bawat ibang senaryo. Eto pa, wala pang plano kung anong mangyayari sa atin oras na maubos ang reserbang supply ng langis na tatagal lang daw ng 60 days. Kung hindi raw maagapan yan, marami ang mawawalan ng trabaho. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, kulang ang executive order kung wala namang sapat at agarang ayuda para sa mga kababayan natin. Hiling niya, suportahan ng Malacanang ang supplemental budget na nagkakahalaga ng 52.8 billion pesos na una niyang inihain. Bukas ipagpapatuloy ng Senado sa pangunguna ng Ad Hoc Protect Committee ang pagdinig kaugnay pa rin sa pagbuo ng solidong plano para resolbahin ang krisis na dulot ng nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Kabilang sa mga iimbitahan ng stakeholders gaya ng oil companies at transport sector. Matapos niyan, bubuo ang komite ng rekomendasyon na ipapasa sa Malacanang. Sa ngayon, paano ba makakatipid ang gobyerno para mas maituon ang pondo pantulong sa mga pinakaapektadong sektor? Bungkahi ni Gatchalian? Wala ng outing, wala ng team building, wala ng mga seminar. Zoom na lang yung mga seminar. At dito sa Senate, meron ng rinabas na memo on work from home. So nag-uusap na lang kami on how to implement yung work from home. We will implement it in our office para ma-minimize yung travel to the office. Pati ang pag-host natin sa ASEAN Summit baka pwedeng hindi na raw bonggahan. Lumutang din ang suhestyon na tapyasin ang sweldo ng mga mambabatas. Sang-ayon naman kaya sila dyan? Very noble offer. Pero mas maganda kung kung talaga mawala na yung korupsyon, lalo ngayon krisis. Yun ang dapat mabawasan at mawala. Si Senator Loren Legarda kinukonsidera daw ang pag-file ng bagong bayanihan law o kaparehas na panukala na magbibigay ng dagdag na tool sa gobyerno para mas makaresponde sa krisis. Ang presidential sister naman na si Senator Amy Marcos nagtatanong kung hanggang ayuda na lang ba ang kaya daw ng gobyerno, hindi raw yan ang pangmatagalang solusyon. Pinagkakitaan lang din daw yan ng mga aniyay buwaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kasunod ng kanyang debut single, sumabak na rin po ang singer na si Ramona o Andrea Brillante sa kanyang first public event. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfoy. Andrea out, Ramona in. For the first time, nagpakita na ang alter ego ni Secreted Frog star Andrea Brillantes sa isa sa pinakamalaking music event ng taon sa bansa, ang Billboard Philippines Women in Music 2026. And just like Andrea, head-turner din si Ramona. Hindi ako yun talaga. Sino si Ramona? Eto, nagpapakilala pa lang siya ngayon. Let's just say, totoo talaga siyang tao at hindi siya natatakot na sabihin kung ano yung nararamdaman niya at ipaglalaban niya kung anong tingin niyang tama. Kaka-release pa lang ng kanyang unang kanta na Gaga, pero may hundreds of thousands of views na agad ito sa YouTube. Dami kasi lagi controversies. Lagi yung nag-iisip ng ano ba ang tamang timing para ilabas ko yung mga kanta ko nang wala nang maapektuhang iba. Naisip ko hindi yun posible, so ilalabas ko na lang sila dahil passion ko din talaga ang music. Dumalo si Ramona sa Billboard event kung saan kinilala ang mga kababaihang nangunguna sa music scene sa bansa. Billboard Women in Music is a global tentpole, meaning all of the billboards around the world are celebrating it. And we're lucky because we're going to be the first country to celebrate it because we timed it for Women's Month.
Itinanghal na Woman of the Year ang nag-iisang Asian songbird na si Regine Velasquez Alcacin. Malaking bagay for us, especially sa kagaya ko. Marami ng bata ngayon, marami ng hindi nakakakilala sa amin, sa akin. So it's good to be recognized. Bukod sa Asia Songbird, pinarangalan din sina Lolita Carbon, KZ Tandingan, Yeng Constantino at ang P-pop girl groups na G22 at BINI. People's Choice Award din naman si Ashton Olviga. Totoo nga ba ang balitang siya ang susunod na bida sa Ani Batumbakal the Musical? Hindi ba? Wala pang auditions po doon. Mas okay kung mag-audition para mas makuha kung sino ba yung talagang bagay sa role. Congratulations sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumilikha ng kanilang marka sa mundo ng musika. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Lalaking aawat lang sana sa away, nabaril sa lamay ng kanyang nanay. Vice President Sara Duterte no-show sa kanyang impeachment hearing. Giitang kampo niya, unconstitutional ang pagdinig. At El Nino, mataas ang tsansang maranasan ngayong taon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, umarangkada na ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No-show ang bise at hindi rin naman siya required dumalo dyan. Ang ilang kongresista naman abay parang nang asar pa. Nagbaon sila sa Kamara ng chichirya na tila patama sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Ang buong detalye alamin mamaya sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang na balita, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency powers na suspindihin o bawasan ang excise tax o yung buwis sa mga produktong petrolyo. Layo nito na mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Nauna nang sinabi ng palasyo na humahanap sila ng tamang tiyempo para suspindihin o tapyasan ang buwis sa langis. Patayin ng mabaril ang isang lalaki sa gitna ng lamay ng kanyang nanay sa Iloilo. Ang biktima umawat lang daw sa gulo. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Patay sa pamamaril ang lalaking ito sa Barangay Monte sa bayan ng Haniway sa Iloilo alas 9 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Elias Ramil. Ang suspect naman si Elias Rodel na nakilamay lang noon sa burol ng ina ng biktima. Base sa investigasyon, aksidenteng nabaril ang biktima matapos may nakaaway ang suspect. Ating suspect nagsusugal at meron siyang nakaalitan, nagtalo, nagkaroon ng komosyon. Nung nakita ni Ramil, nagmadali siyang lumapit para ipacify sana yung komosyon. Yun din yung time na nakapunot yung suspect at mabarilin niya yung nag-aaway niya kung dumating itong biktima siya po yung tinamaan. Nagtamo ng tama sa tiyan si Ramil. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Tinutugis pa rin ang suspect na mahaharap sa kasong homicide. Sa Pulumulok, South Cotabato, tinambangan ang isang security guard at kanyang kapatid habang sakay sila ng motor. Kinilala ang mga biktimang sina Rolando at Jessie. Nagtamo si Rolando ng tama sa kanyang paa at kamay at si Jessie sa kanang binti. Agad dinala ang dalawa sa pagamutan. Ayon sa mga pulis, posibleng personal grudge ang motibo sa krimen lalo't may nakaalitan pala si Rolando sa trabaho. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment hearing sa Kamara. Habang ang ilang kongresista tila ng asar pa, nagbaon sila ng chichirya na patama sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez.
May pwesto, may nameplate at upuan ang House Justice Committee para kay Vice President Sara Duterte. Pero no show ang bise sa kanyang impeachment hearing. Nagpadala lang ng sulat ang legal counsel ni VP Sara na Fortune Narbasa and Salazar Law. Dito pinuna ng kampo ng bise ang sinabi ng chairperson ng komite na si Congresswoman Jervy Luistro na may tuturing daw na mini trial ang pagdinig ng Kamara. Unconstitutional o labag daw sa saligang batas yan. Senado lang daw kasi ang maaaring tumayong impeachment court. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation. Sa pahayag pa ng bise, pinababasura niya ang mga reklamo dahil kulang daw ang ebidensya. Welta naman ng mga miyembro ng House Justice Committee, erroneous o mali ang anilay palusot ng kampo ni VP Sara. Malinaw sa saligang batas at sa House Rules on Impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng pagdinig. Sa Article 11, Section 3.2 ng Konstitusyon, nakasaad na matapos ang hearing ng komite at ang botohan ng mayorya ng mga miyembro nito, kailangan isumite ang committee report sa loob ng 60 session days. Mini trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause which will allow us to proceed to trial in the Senate. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot. Pinasasabina pa ng komite ang ilang testigo na kakailanganin sa paggulong ng impeachment hearing. Kabilang dyan ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, pati si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinatatawag din si Attorney Michael Powa na dating Chief of Staff at spokesperson ni VP Sara sa Department of Education. Yan ay kahit kasama si Powa sa listahan ng mga tatayong abogado ng bise sa impeachment. Sagot ni Powa, I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade. But I will go there as a resource person or witness, whatever they want to qualify or characterize it as such, and I will answer the questions as the best way I know how based on my personal knowledge. Pinasasabina rin ng komite ang mga dokumento sa Philippine Statistics Authority kaugnay sa mga taong tumanggap umano ng acknowledgement receipts ng DepEd at OVP. Kabilang na ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Tila may pasaring pangarya ng ilang kongresista na ibinalandra ang kanilang baong pagkain. Hinihingi rin sa NBI ang record sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaprubahan din ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para sa protective custody ni Madriaga. Magpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee sa April 14 para tignan kung may probable cause o sapat na basehan para umusad pa ang mga reklamo. Iimbitahan daw muli ng komite si VP Sara para dumalo rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
lakad, ugalin po natin ang pag-inom ng tubig para makaiwas po tayo sa dehydration at heat stroke. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga dagdi ang mga pagulan or possible din po yung ating mga thunderstorms. Pero medyo mababa po ang ating tsansa ng pagulan at medyo clear skies po tayo, lalo na pag sumasapit na po ang gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Pinatalsik na ng Galleries Tower High-Risers ang Capital One Solar Spikers sa PVL Play-In Tournament. Natapos ang laro sa loob lang ng 3 set. Sinubukan pa ng Capital One na maka-comeback sa 3rd set pero hindi bumitaw ang Galleries. Naka 17 points si Jean Assis para pangunahan ang scoring ng High-Risers. Laglag na sa tournament ang current top scorer na si Bella Belen. Umaasa raw siyang magkakaroon pa ng puso at tapang ang Capital One next conference. Sunod na lalabanan ng High-Risers ang next-led Chameleons. Pinataob naman ng Chocomucho Flying Titans ang Zeus Coffee Thunderbells. Inabot ng 5 sets ang tapatan. Player of the game si Maddie Madayag with 19 points. Sunod na lalabanan ng Chocomucho ang Akari Chargers. Susunod sa Pulsa Video, asaran na nawi sa suntukan at pananaksak, isa ang patay. Paglipad ng mga eroplano posibleng ipahinto sa gitna ng krisis sa petrolyo. At Natasha Bulak, body goals, ibinida ang kanyang abs. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, paano na ang travel goals natin ngayong mahal na ang petrolyo? Posible raw na ihinto muna ang mga biyahe ng eroplano. Sa ngayon nga, marami ng canceled flights at ang pampalubag loob muna sa mga biyahero ay ang bawas sa aeronautical fees. Abangan yan mamaya sa pagbalik ng Frontline Pilipinas. Yan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-resign ang hepe ng PNP Highway Patrol Group ngayong araw na si Jessie Tamayaw. Sa gitna yan ng reklamong sexual harassment na kanyang kinakaharap. Sa Facebook page ng HPG, mariing itinanggi ng dating hepe ang paratang. Kahapon, naghain ng reklamo ang isang babaeng pulis laban kay Tamayaw. Matapos umano siyang yayaing makipagtalik, nagbanta rin daw ang opisyal. Dagdag pa ng pulis, ginamit din umano ni Tamayaw ang kanyang cellphone nang walang permiso. Sinabi naman ng hepe na bukas siya sa mga investigasyon ukol dito. Hindi sinasantabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibilidad na hihinto ang biyahe ng mga eroplano dahil sa problema sa supply ng jet fuel. Ayon sa Pangulo, ilang bansa na ang kumausap sa mga airlines sa Pilipinas na hindi muna sila magkakarga ng langis sa mga foreign aircraft. Narito ang report. May ilang airline na nagsuspindi ng kanilang mga biyahe. Sa anunsyo ng Cebu Pacific, ilang flights nila ang sinuspindi at binawasan muna ang biyahe. Epekto raw yan ng mahal na petrolyo sa gitna ng giyera sa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sinasantabi ang posibleng pagpapahinto sa pagbiyahe ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Ilang bansa na raw ang kumausap sa mga airline sa Pilipinas na hindi kaya mag-refuel, kaya napipilitan ng ating mga airline na magdala ng sariling jet fuel pabalik ng Pilipinas. Una nang sinabi ng DOE na higit 1 buwan pang itatagal ng supply ng ating jet fuel. Naghahanap na rin ng iba pang oil supplier. Ang Philippine Airlines naglabas ng pahayag na nakakuha sila ng sapat na supply ng jet fuel
para sa kanilang mga naka-schedule na flights. Para kahit paano'y maibsan ang taas presyo sa langis, babawasan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang aeronautical fees simula April 1. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, kabilang dyan ang singil sa landing at take-off ng mga eroplano. Makakatipid kahit papaano ang ating mga airlines companies ng more or less until mga 5,000 pesos po. Nagbaba na rin po tayo ng passenger service charge, yung sinasabi ng terminal fees, para upang sa ganon makikinabang po directly ang ating mga pasahero naman. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Body goals. Yan po ang bansag ng marami kay Atasha Mulak kasunod ng pasabog na reveal ng kanyang abs. Sa kanyang post, marami po ang nagulat at humanga sa well-toned body ni Tash, lalo na sa kanyang six-packs. Kwento nga po ni Tash, sinimulan niya ang kanyang strength training habang nagpapagaling ng kanyang foot injury. At nag-pay off naman ang lahat ng hard work at diet ni Tash, patunay na riyan ang kanyang abs. Si Atasha po ang newest addition sa roster of ambassadors ng mga celebrity with super bods. Susunod, US President Donald Trump iginiit na mayroon ng peace plan sa Iran para matigil ang giyera sa Middle East. Pero giit ng Iran, wala ngang ganyan. At documentary film ng BTS coming soon na. Comeback concert nila, higit 18 million ang dinalang viewers sa Netflix. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Kapatid, magkaiba ang sinasabi ng Amerika at Iran sa gitna ng giyera. Ang sigurado, isa sa kanila ang hindi nagsasabi ng totoo. Si US President Donald Trump pinipilit na meron na raw silang usapan ng Iran. Meron na nga raw peace plan, pero sabi ng Iran, walang ganyan. Baka raw nakikipagnegosasyon si Trump sa sarili niya. Ang update sa giyera sa Middle East. Abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ay tinawag na fake news ng Iran, muling giniit ni US President Donald Trump na meron ng peace plan para matigil ang giyera sa Middle East. Ang sagot dyan ng Iran, baka raw nakikipagnegosasyon si Trump sa sarili niya. Narito ang report. Lumiyab ang isang gusali sa Erbil sa Iraq. Sumiklab naman ang isang fuel tank sa Kuwait International Airport. Habang sa Israel, patuloy na umuulan ng missile mula sa Iran. Hindi rin naman tumitigil sa pagganti ang Israel. Ang panibagong puntirya nila, ang Bushehr Nuclear Power Plant sa Iran at ang bahagi ng Tyre City sa Lebanon. Mag-iisang buwan na ang bakbakan sa Middle East. Ang tanong ng karamihan, kailan ba yan matatapos? Sagot ni US President Donald Trump na isa sa nag-utos sa pag-atake sa Iran. Well, I think we're going to end it. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. Una na rin niyang sinabi na nakikipagnegosasyon na ang Iran sa Amerika para itigil ang giyera. Pinasinungalingan na yan ng Iran. Pero si Trump muling nagbitaw ng salita na mayroon ng peace plan. Sumang-ayon na rin daw ang Iran na hindi na ito magkakaroon ng nuclear weapon. Katunayan, may regalo pa raw ang Iran. It was a very big present worth a tremendous amount of money. So that meant one thing to me, we're dealing with the right people. Hindi na idinetalya ni Trump kung ano ang tinutukoy niya, pero may koneksyon umano ito sa petrolyo.
Sa isang report, nagpadala umano ng 15-point plan ng Amerika sa Iran para sa isang buwang tigil putukan. Sagot ng Iran, nakikipagnegosasyon si Trump sa sarili niya. Nanindigan din ng bansa na hindi ito makikipag-ayos sa Amerika. Bago yan, nang asar pa nga ang Iranian military. Hey Trump, you are fired. Pero sakaling mangyari ang peace talks, handa namang pumagitna ang Pakistan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Pumirma ng kasunduan ang Association of Boxing Alliances in the Philippines at PLDT Employees Multipurpose Cooperative o TELES Co-op. Sa memorandum na nilagdaan sa Signal Office, nangako ang TELES Co-op ng ₱250 milyong annual financial support sa grassroots program ng ABAP. Tatagal ng 5 taon ang partnership. Hindi lang daw sa training matutulungan ang mga kabataang boxer, kundi pati sa kanilang educational and psychosocial needs. Present sa signing sina ABAP Chairman Roberto Puno, President Marcos Manalo, at Chairman Emeritus Victorico P. Vargas. Nandoon din sila TELES Co-op Chairperson Benedicto M. Portugal II and Vice Chairperson Hector M. Profeta. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Revilla. Susunod sa post video, asaran na nawi sa suntukan at pananaksak. Isang patay. At dahil may ultimatum, mga opisyal ng Roblox lilipad sa Pilipinas para makipag-usap sa pamahalaan. Tutok ng mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 3 magkakaanak matapos kumain ng puffer fish o butete sa Kawayan, Masbate. Kabilang sa mga namatay, mag-asawang Benito at Rose Bell at ang pamangkin nilang si Jonah Tapar. Ayon sa barangay, hiningi ni Benito sa kakilala niya ang mga butete. Dati na rin daw kumakain niya ng mga biktima pero wala naman nangyayari sa kanila. Pero ngayon, nakaranas sila ng pagkahilo, pagsusuka, paninikip ng dibdib hanggang sa naparalisa ang kanilang katawan at kanilang ikinamatay. Pamala ng BIFAR, huwag kakain ng butete o puffer fish dahil may lason ito. Lilipad sa Pilipinas ang opisyal ng online gaming app na Roblox matapos bigyan ng ultimatum ng pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, darating ang mga Roblox officials sa April 7, 8 at 9. Lagpas yan sa ibinigay na deadline ng CICC na April 3. Kaya pinag-aaralan kung itutuloy ba nila ang ban o hihintayin nilang makarating ang mga opisyal. Pinagpapaliwanag ang Roblox tungkol sa kaharahasang idinudulot umano nito sa mga kabataan. Ayon sa Roblox, nagpatupad na sila ng mga hakbang para maprotektahan ang mga naglalaro nito. Pero hindi pa rin kumbinsido riyan ang CICC. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa kanila, lahat ng safeguards sila hindi sapat para protektahan ang ating mga kabataan. So kung pumunta lang sila dito para mag-explain, wag na lang sila pumunta dito. Susunod, behind the scenes sa comeback concert ng BTS. Kasama sa mapapanood sa inaabangang documentary film ng grupo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Ito
Eto na nga, itodo na natin ang BTS fever, mga kapatid. Dahil sa Biyernes, ipalalabas na ang behind the scenes sa comeback journey ng Korean global icon na BTS. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marport. May PCD o post-concert depression pa ba ang lahat? O eto na ang gamot dyan? Dahil ngayong Biyernes, mapapanood na natin ang behind the scenes ng grand comeback ng BTS. Agad-agad na yan. Kasunod ng kanilang comeback concert na humakot ng 8.4 million viewers sa Netflix at higit 100,000 fans sa Gwanghwamun Square, tampok sa Netflix docufilm na BTS The Return, ang blood, sweat, and tears ng OT7 ng kanilang comeback journey mula sa paghahanda para sa historic na concert hanggang sa pagbuo ng kanilang 5th studio album na Arira, directed by yan ng Vietnamese director na si Bao Nguyen. What was important to me was to view their story through their own perspective. So I had this idea of giving them each these like mini DV camcorders, which you see in the film, and I wanted them to document when, you know, our crew wasn't around. And there's something so like intimate about that type of footage. Mark your calendar, Army, para sa BTS The Return this Friday sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrights. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.